October 12. Mag-ingat sa paglilingkod sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto, at ang Panginoon ng langit at ng lupa. At hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Acts 17:24-25. Hindi natin niluluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kailangan niya. Pero sa pananalangin ay siya ang nagbibigay ng kailangan natin at sa pagtitiwala sa kanyang tugon at namumuhay sa galak sa gayong pag-aalaga habang inilalaan natin ang ating buhay na magpag-ibig para sa iba at sa pagtitiwala sa kanyang tugon at namumuhay sa galak sa gayong pag-aalaga habang inilalaan natin ang ating buhay na magpag-ibig para sa iba. Nandito tayo sa puso ng magandang balita ng Christian hedonism. Nais ng Diyos na tayo'y malapit sa Kanya. Tayo ay nangangailangan ng tulong upang maluwalhati siya. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin. Psalm 50:15. Ang kagulat-gulat na katotohanan ay kailangan nating maging maingat sa pag-iisip na kailangan tayo ng Diyos. Kailangan natin mag-ingat. Kailangan natin mag-ingat sa paglilingkod sa Diyos. At tayo ay maging maingat na hayaan niya tayong pagsilbihan tayo nang hindi natin nakawin ang kaluwalhatian na nararapat sa Kanya. Hindi rin siya nangangailangan ng anumang tulong o paglilingkod ng tao sapagkat siya mismo ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Acts 17:25. Ito ay katatawa sa pandinig. Halos lahat sa atin ay iniisip na ang paglilingkod sa Panginoon ay isang mabuting gawain. Pero hindi natin iniisip na ang paglilingkod sa Kanya ay insulto sa kanyang kakayahan. Ngunit, ang pagbubulay sa tunay na kahulugan ng panalangin ay sinasabi ito ng payak. Sa nobelang Robinson Crusoe, ang paboritong mensahe ng bayani ay ang Psalm 50:12-15 na nagbigay sa kanya ng pag-asa noong siya ay na-stranded sa isang isla. Sabi ng Diyos, "Kung ako may nagugutom, hindi ko na sasabihin. Yamang lahat sa daigdig na narito'y pawang akin. Ang karne ng mga toro, yun ba ang aking pagkain? At ang inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas. Ako'y inyong pupurihin." Ito ang kahulugan mo. Meron tayong ginagawa na nakaiinsulto o minamaliit ang kanyang kapangyarihan bilang Diyos na kailangan niya ang ating serbisyo. O gaano tayo dapat maingat na huwag nating binbinin ang dakilang biyaya ng Diyos ni Kristo. Sabi ni Jesus, "Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami." Mark 10:45. Ang layunin niya ay maging isang tagapaglingkod at mapunta sa kanya ang kapurihan bilang isang tagapagbigay ng ating mga kailangan.